Hindi po ako abogado, hindi ako doktor, hindi ako engineer, ako isang artista. Pero ako yung artista magiging epektibong maglingkod at magserbisyo sa sambayanang Pilipino. Ako po si Philip Salvador, kandidatong senador, numero 58 sa balota. At ang laban nyo ay laban ko. Magandang hapon po sa atin lahat. Nabati naman po na ng ating best friend, ng ating Senador Bongo ang lahat. Ako po ngayon, sa inyong lahat, maraming salamat po at binigyan niyo ako ng pagkakataon dito sa inyong harapan. Thank you. Pwede kayo pumalakpak. Kanina sir, nakikinig ako sa iyo sa tourism. Nakikinig ako sa iyo, nandiyan ako sa labas. Anyway po, sa pagkakataon binibigyan niyo sa akin ngayon, siguro po, marapatin yung umpisahan ko sa akala ko nagawa ko na ang lahat. Ganun mo bang tumangkilik din sa inyo sa aking mga pelikula? Noon. Ay, naku, salamat po. Hindi na ho kayo mabubura sa aklat ng buhay ko bilang artista. Tandaan niyo yan. Kayo ho, naging inspirasyon ko eh. Pinagbutihan ko po, ginawa niyo akong superstar, ginawa niyo akong box office king. Lalo ko pong pinagbutihan, 27 beses po ako nanalo ng Best Actor. Para po sa inyo. Akala ko, tapos na sa akin. Ang gusto ko na lang, masamahan ang aking best friend. Nung unang takbo niya. Pero sa kakapunta namin, o kakaikot namin ng buong Pilipinas, eleksyon na wala. Nakikita ko po ang realidad unti-unti. Nakita ko po ang kanyang pagmamalasakit. Alam niyo yung love and compassion na sa Bible. Nakita ko po sa kanya yon. Sa dami po ng aking nasamahan ng mga politiko. Mga kasama niya rin ngayon. Pero wala ho akong nakitang dedikasyon sa kanyang trabaho. Dedikasyon para sa sambayan ng Pilipino kung hindi kay Senator Bongo. Siya ho ang kauna-unahang senador na naglapit ng gobyerno sa pinakamahihirap na mahirap para hindi na po mahirapan pag umabot sa gobyerno ang mga mahihirap. Sa kanya ko lang nakita yan. Kaya sabi ko nga sa kanya, paano mo nagagawa ito? Hindi ba partner, magkasama tayo? Nakikita mo lahat yung ginagawa ko at ginagawa mo rin. Hindi ba? Magkasama tayo eh. Sabi niya, pero pag pumasok ka sa politika, ito pakatandaan mo. Tandaan mo lang, sabi niya sa akin. Unahin mo mahihirap. Hindi ka magkakamali sa patutunguhan mo. Tinandaan ko po yun. Kaya po naririto ako ngayon muli sa inyong harapan. Hindi bilang artista, kundi bilang kandidato. Nagbukas po ako ng pangalawa kong aklat. Ang titulo, My Last Hurrah. I'm 71 years old. Totoo naman po yung sinabi ng aking best friend. I'm 71. Gusto ko po ngayon ibuhos ang huling bugso ng aking buhay sa sambayanang Pilipino. If you will give me a chance, I will never fail you. Nakita niyo po ang isa sa advocacy ko, peace and order, or kapayapaan, katahimikan. Hanggat nandiyan ang korupsyon, hindi mawawala ang kriminalidad at ang salot na droga. Gusto ko pong ipagpatuloy ang naiwanang laban ng ating dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Sa aspeto pong yan, gusto ko manumbalik ang paniniwala ng mga tao o walang takot na makakauwi ang kanilang mga anak sa kanilang mga tahanan ng ligtas. Hindi makikidnap, hindi magagahasa.
hindi mapapatay. Pangalawa, trabaho po para sa mga Pilipino. Dapat po mabigyan natin ng pansin dito. Kasi po karamihan sa mga kababayan natin walang trabaho. Hirap na hirap sila. Nag-iisip, mag-asawa. Paano natin mapag-aaral ang mga anak natin? Paano natin bubuhayin ang pamilya natin? Wala tayong hanap buhay. Natataranta. Kailangan po talaga magkaroon ng batas na matibay para sa pagkakaroon ng hanap buhay para sa mga Pilipino. Gaya po ng mga bilihin, bigas, ulam. Sabi po magiging 20 pesos isang kilong bigas. May nabili na po ba kayo? Meron na po ba? Ulam, isda, 480 pesos isang kilo. Kung ordinaryong tao po, isang ina, 3-4 ang anak, 500 ang pera, pupunta po ng palengke, bibili. Anong iniisip niya? Tinitignan niya mga presyo, 500 ang pera niya. Tingi-tingi, bibili siya. At sisiguraduhin niya may matira pang pera kahit papano para maibigay niyang pambaon sa mga anak niya. Papayag ba kayong ganito na lang ang buhay natin? Ako po hindi kaya ng aking dibdib. Suntok po yan sa puso ko. Kagaya ng sinabi ko, huling bugso ng buhay ko, ibubuhos ko. Bigyan niyo lang ako ng pagkakataon. I will not fail you. Pangatlo, edukasyon. Parati po natin sinasabi ang kabataan ang kinabukasan ng ating bansa. Totoo naman po yun. Totoo po yun. Pero paano na po kung napapabayaan naman natin ang mga pangangailangan nila sa kanilang pang-eskwela? Sa kanilang edukasyon. Sa sa private schools. Ang mahal ng mga libro nila, mga notebooks, mga pangangailangan pang ibang gamit para sa kanilang eskwela. Lalo na po matrikula. Sa pampubliko pong paaralan, marami po tayong guro. Totoo yan. Pero, ano po ang kanilang class buildings? Ano po ang kanilang mga silid-aralan? Kulang na kulang po. Sa isang silid-aralan, 80 hanggang 90 ang estudyante. Yung iba po, napapaupo na lang. Sa pagod, napapaupo sila. Yung iba po, maghapon nakatayo. Alas 6 ng umaga, umpisa ng klase. Alas 12 ng tanghali natatapos. Ang panghapon po, 1:00 ng hapon hanggang alas 6 ng gabi. Ano po matututunan nila kung sila'y nakatayo at nagsisiksikan, nakaupo sa sahig? Kung ako po'y pagpapalain ng Panginoon sa tulong po ng sabayanan, sa tulong po nyo, kung maaari, palalakasin ko po ang pondong pang-edukasyon. Kailangan po ng mga anak natin yan. Kailangan po madagdagan ang mga silid-aralan sa public schools. Tapos po mabigyan sila ng pasilidad na magaganda. Sa primerado naman pong private schools, kailangan mababa ang lahat ng mga presyo ng mga libro, ng mga notebooks, at lalo na po kanilang matrikula. At panghuli po, ito po, hindi ko pwedeng pabayaan ang mga senior citizens. Senior po, kung suswertihin po ang inyong kuya, lolo, ipe, promesa ko po sa inyo, ilalaban ko, taasan ang inyong mga pensyon. Libre ang inyong mga gamot. Yan po, hindi ko na po pakakabayan ng aking sasabihin. Alam ko po marami pang speakers.
Ako po yung nagpapasalamat sa inyo, pero tandaan niyo po ito. Hindi po ako abogado, hindi ako doktor, hindi ako engineer, ako isang artista. Pero ako yung artista magiging epektibong maglingkod at magserbisyo sa sambayanang Pilipino. Ako po si Philip Salvador, kandidatong senador, numero 58 sa balota. At ang laban nyo ay laban ko. Maraming salamat.